Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw na ito ay gusto kong ituro sa inyo ang isang mahalagang katotohanan, ang patungkol sa kalayaan. At marami tayong mga naririnig na mga mensahe patungkol dito, patungkol sa freedom. Maraming pagpapaliwanag, iba't ibang uri ng pagpapaliwanag ang ating narinig. At hanggang ngayon, kahit marami na silang ginawang pagpapaliwanag, hanggang ngayon alipin pa rin tayo. Alipin pa rin tayo ng ating buhay sa nakaraan. Alipin pa rin tayo ng ating nakasanayang kultura. Alipin pa rin tayo ng mga pangit na mga katuruan. Hanggang ngayon, lubog pa rin tayo. Ibig kong sabihin, hanggang ngayon ay alipin pa rin tayo. Hindi pa tayo malaya. Maraming mga tao ang nagsasabi na kapag daw ikaw ay nakakapunta sa lugar na gusto mong gawin, ikaw daw ay malaya. Maraming mga tao ang nagsasabi na kung hindi ka nakakulong sa selda o sa piitan, ikaw ay malaya. Maraming mga tao ang nagsasabi na kung nagagawa mo yung gusto mong gawin, na walang pumipigil at umahadlang sa iyo, sabi nila, ikaw daw ay malaya. Tanong, paano nga ba? O ano nga ba yung pananaw ng Diyos, yung kaisipan ng Diyos patungkol po sa usapang kalayaan? Pag-aaralan po natin ito. Naalala niyo pa ba ang nangyari sa bansang Israel na inalipin ng isang bansa ng 430 mga taon, 430 years? Ang mga Israelita ay nandoon sa loob ng isang makapangyarihang bansa, ang Egypt. Kaya sa loob ng maraming taon na yan, nasanay na sila na maging alipin ang isip nila. Nasanay na sila na sila'y alipin, utusan, walang kayang gawin, hindi kayang mamahala. Nasanay na sila sa kaisipan na yan. Ang sabi ng Diyos kay Moises, puntahan mo yung aking mga anak, yung bansa, at palayain mo sila. Alisin mo sila mula sa pagkaalipin at dadalhin ko sila sa isang lugar na sagana sa lahat ng bagay. Yun po yung sabi ng Diyos, mga kaibigan. Sa madaling salita, pinaalis ng Faraon yung mga Israelita. At tingnan nyo, ang sabi ng Diyos, dadalhin ko sila sa isang lugar na sagana sa lahat ng bagay. Pansinin nyo, walang sinabi ang Diyos kay Moises na dadalhin ko muna sila sa ilang. Pero anong nangyari? Hindi sila dinala ng Diyos sa lupang pangako. Dinala muna sila ng Diyos sa disyerto o sa ilang. Bakit? Ayaw kasi ng Diyos na ang kanyang mga anak na titira doon sa lupang pangako ay isip alipin, isip talunan, isip walang kaya, isip mahirap lang kami. Yung ganyang klaseng isip ang iniiwasan ng Diyos na buhay doon sa lupang pangako. Kaya dito pa lang sa disyerto ay dapat nang tanggalin ng mga Israelita ang buhay nila, buhay na pagiging alipin. Anong nangyari sa bansang Israel? Kahit nandito na sila sa disyerto, dala-dala pa rin nila ang kaisipan nila mula sa bansang umalipin sa kanila. Dala-dala pa rin nila ang pagiging alipin lang kami, wala kaming kayang gawin, hindi namin kayang magsarili, hindi namin kaya ang ganitong buhay, hindi namin kayang mamahala. Maraming mga katuruan ang tumatak sa kanilang isip galing sa bansang Egypt ang dapat tanggalin sa ilang. Ayaw ng Diyos yung ganyang klaseng kaisipan ay madala sa lupang pangako. So, kahit ang mga taga-Israelita ay wala na doon sa Ehipto, hindi pa rin sila malaya. Tandaan po natin mga kaibigan, iba yung salitang hinango mula sa pagkaalipin sa salitang malaya mula sa pagkaalipin. Hindi ko pwedeng sabihin na ang bansang Israelita ay malaya. Kasi dala-dala pa rin ng bansang Israel yung kaisipan na natutunan nila sa bansang umalipin sa kanila. Kaya hindi sila malaya. Kontrolado pa rin sila ng Egypt.
Yung buhay sa Egypt, dala-dala pa rin nila. Kaya hindi sila malaya. Nahango lamang sila mula sa pagkaalipin. Ngayon, paano mo malalaman na ikaw nga ay totoong malaya? Anong sabi ng Genesis chapter 1 verse 26? Ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At ang sabi niya, sila ang mamamahala sa lahat ng aking mga nilikha. So ibig sabihin mga kapatid, mga kaibigan, ikaw ay nilikha ng Diyos. At ang layunin niya kung bakit nilikha niya isa lang, para mamahala. Pamahalaan mo lahat ng nilikha niya. Paano mo masasabi na ikaw ay malaya? Ito ang sagot. Kapag ginagawa mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay malaya. Pero kung kontrolado ka pa ng ibang tao, kung ang buhay mo ay kagustuhan pa rin ng ibang tao, kung ang buhay mo ay nakasanayan pa rin, kultura, gobyerno, sistema ng edukasyon, kung ganyan pa rin ang buhay mo ngayon, ikaw ay hindi malaya. Ang totoong malaya ay ang mga taong gumagawa ng gawaing ipinapagawa sa kanila ng Diyos. Yun ang totoong malaya, mga kaibigan. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Ang sabi ni Apostol Pablo, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Tanong, nung sinasabi niya ang mga salitang ito, nasaan siya? Ayon sa Bible, siya ay nakakulong. Nakakulong. Pero bakit niya kayang sabihin ang mga katagang magalak kayong lagi sa Panginoon? Samantalang siya ay nakakulong. Nasa isang mabahong kulungan, maruming kulungan, hindi maayos na buhay. Pero ang sabi niya, kahit ganyan ang buhay niya, ang sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Sasabihin ko sa iyo yung totoo, kaibigan. Ang totoong kalayaan ay kung ginagawa mo yung gawain ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Kung ginagawa mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Yun ang totoong malaya. Gusto kong ituro sa inyo ang ibig sabihin ng salitang kalayaan. Ang salitang kalayaan ay nagmula sa salitang English na freedom. Ang freedom ay nagmula sa dalawang salita na free at dumb. Ang free sa Tagalog ay malaya. Ang dumb ay nagmula sa salitang dominion. Dominion, pamamahala. Ibig sabihin, free dominion. Doon nagmula ang salitang freedom. So ano ang ibig sabihin ng salitang freedom? Ang free ay malaya. Ang dominion ay pamamahala. Ibig sabihin, malayang namamahala. Balikan natin yung sinasabi ko kanina. Kapag ginagawa mo yung pamamahala, yung layunin mo, kung bakit ka nilikha ng Diyos, ikaw ang totoong malaya sa daigdig na ito. Kahit hindi mo napupuntahan yung lugar na gusto mo, kahit nakakulong ka sa isang piitan o sa isang bilangguan, masasabi ko na ikaw ang malaya. Ikaw ang totoong malaya sa daigdig na ito. Yun po ang gusto kong ituro sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat sa pagkikinig at panonood ninyo. At sana mayroon kang nalaman, katotohanan, at mayroon kang naunawaan. At kung naunawaan mo yung mga itinuturo ko, ay i-apply mo lahat ng mga naunawaan mo. Salamat at ako gusto kong magpaalam sa inyo. At tandaan po natin, bago ako magpaalam, kapag naunawaan mo yung katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.